matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isa na namang edisyon ng ating kwentuhan ng kababalaghan ang ating matutunghayan. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento ngayong gabi. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay, lalo na ang mga nagpapalipas ng oras ngayon. Ako nga pala si Amy. Sa ngayon ay masaya ako nagsisilbi sa pamilya ko. Pero may isang bahagi ng kabataan ko noong kolehiyo pa lamang ako na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Ito ay isang kwento tungkol sa pagkakaibigan, pagkawala, at sa mga bagay na akala natin ay perpekto na pero may itinatago palang lihim. Kaistorya, kung babalik ako sa panahon ng kolehiyo, wala akong ibang maaalala kung hindi ang saya. Kami ang tinatawag na inseparable trio sa aming university. Ako, si Lena at si Mary. Halos hindi kami mapaghiwalay. Kung nasaan ang isa, naroon ang lahat. Naaalala ko pa yung mga corridors ng school namin. Bit-bit namin yung makakapal na libro na halos hindi na namin mabuksan dahil sa kakaharot. Pero magkaganon man, seryoso kami sa pag-aaral. Kami yung magkakaibigan na nagbibigayan sa notes. Nagtutulungan kapag may mahirap na exam at sabay-sabay na nangangarap na balang araw, magiging matagumpay kaming lahat. Sa loob ng cafeteria, doon kami madalas tumambay. Dahil nga working students kami noon at nagtitipid, madalas kami maghati-hati sa isang pirasong sandwich o isang order ng pansit canton. Doon kami nagpaplano para sa darating na thesis namin. Si Lena ang pinakamahinhin sa aming tatlo. Siya yung boses ng katwiran. Yung lagi nagpapaalala sa amin na bawal sumuko. Habang si Mary naman ang pinakamadaldal. Yung tipong hihinga lamang, may joke na agad. Siya ang buhay ng grupo namin. Pagkatapos ng mga klase, bago kami magkanya-kanyang uwi o punta sa trabaho, tumatambay muna kami sa parke malapit sa school. Pinapanood namin yung paglubog ng araw habang nakaupo sa may damuhan. Doon namin ibinubuhos ang lahat ng mga pangarap namin. Sumpa natin ha, ang sabi ni Mary noon habang nakatingala sa langit. Kahit anong mangyari sa hinaharap, kahit magkaasawa na tayo o magkaroon ng malalaking career, walang iwanan. Trio pa rin tayo. Nangango kami sa isa't isa kay istorya. Puno ng pag-asa ang mga puso namin. Akala namin ay ganoon lamang kadali ang buhay na hanggat magkakasama kami, walang pwedeng sumira sa amin. Pero isang umaga, nagbago ang lahat. Pumasok kami ni Mary sa first subject namin pero walang Lena na sumalubong sa amin. Nagtaka kami dahil si Lena ang pinaka-punctual sa aming tatlo. Hindi siya mawawala nang hindi nagsasabi. Sinubukan naming tawagan ang landline sa tinitirhan niyang boarding house pero walang sumasagot. Paulit-ulit yung dial tone pero walang nag-aangat. Kinabukasan, imbes na si Lena ang dumating, isang maikling sulat ang aking natanggap. Galing daw sa isang delivery rider. Sulat kamay ni Lena pero parang nanginginig ang mga letra. Ang sabi niya, kailangan niyang huminto sa pag-aaral. Biglaan daw ang pag-uwi niya sa probinsya sapagkat may matinding problema sa kanilang pamilya na hindi muna niya pwedeng sabihin sa amin. Ni hindi niya sinabi kung saang probinsya o kung kailan siya babalik. Dahil sa sobrang pag-aalala, pinuntahan namin ni Mary ang tinutuluyan niya.
Pero kay istorya, laking gulat namin nung makita namin na nakakandado na ang pinto. Ang sabi ng landlord, madaling araw daw umalis si Lena at wala siyang iniwang kahit na anong gamit. Parang naglaho siya na parang bula. Doon nagsimula ang mahabang panahon ng katahimikan. Walang text, walang tawag, walang paramdam. Para kaming nabawasan ng isang bahagi ng aming pagkatao. Lumipas ang mga taon, kahit malungkot, kailangan naming magpatuloy ni Mary. Maayos kaming nakapagtapos ng kolehiyo. Suot namin ang aming mga toga at may malalapad na ngiti sa aming mga labi habang kinukuha ang aming diploma. Pero alam mo kay istorya, sa gitna ng selebrasyon at palakpakan, ramdam namin ang kulang. Tinitingnan namin yung bakanting space sa pagitan naming dalawa. Space na dapat ay kay Lena. Pagkatapos ng graduation, nagsimula na kaming pumasok sa real world. Natanggap ako bilang bank teller sa isang malaking bangko, habang si Mary naman pumasok sa isang advertising agency. Naging abala kami sa kani-kanilang career pero nanatili pa rin kaming magka-chat tuwing gabi. Si Mary na lamang ang naging ugnayan ko sa nakaraan naming tatlo. Isang gabi, habang nag-o-overtime ako dahil sa dami ng kailangang i-balance na accounts, may nakilala akong isang lalaki. Siya si Ponzi. Isa siya sa mga loyal na kliyente ng bangko na madalas mag-deposit sa window ko. Palagi siyang nakangiti, yung ngiting parang walang problema sa mundo. Napansin ko rin na lagi siyang may dalang maliit na chocolate o kaya na may candy para sa akin tuwing magde-deposit siya. Tila ba may espesyal na atensyon siyang ibinibigay sa akin. Minsan na may maghihintay siya hanggang sa matapos ang shift ko para lamang kumustahin ang araw ko. Sinimulan ni Ponzi ang panliligaw sa paraang talagang nakaka-touch. Tuwing Lunes, lagi may bouquet ng bulaklak na dumarating sa desk ko. Maging ang mga katrabaho ko ay kinikilig at tinutukso ako. Amy, iba na yan. Consistent si Sir Ponzi ah. Kaistorya, si Ponzi ang definisyon ng isang gentleman. Isang linggo ay naglakas loob siyang pumunta sa bahay namin para formal na hingin ang pahintulot ng mga magulang ko na ma-date ako. Dinala niya ako sa isang magandang restaurant at doon niya ipinagtapat ang lahat. Amy, seryoso ako sa iyo. Hindi lamang ito laro-laro. Handa ako maghintay hanggang sa maging handa ka ring pagbuksan ng puso mo para sa akin. Ang sabi pa niya habang hawak ang kamay ko. Ramdam ko ang seguridad sa piling niya. Kaya naman pagkatapos ng isang misa sa tapat ng simbahan, tinanggap ko ang pag-ibig niya. Pakiramdam ko, nahanap ko na ang lalaking bubuo sa akin. Naging mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Grande ang kasal namin ni Ponzi. Dumalo ang lahat ng kapamilya namin at syempre, hindi pwedeng wala si Mary. Si Mary ang nagsilbing maid of honor ko. Habang naglalakad ako sa aisle, nakita ko siyang umiiyak sa sobrang tuwa. Alam ko na kahit wala si Lena, naramdaman namin ang presensya niya nung araw na iyon. Hindi nagtagal, biniyayaan kami ng mga anak. Ang panganay namin ay si PJ, isang malusog na batang lalaki na kopyang-kopya ang ngiti ni Ponzi. Sinundan pa ito ni na Claire at Sophie. Sila ang naging sentro ng mundo ko. Nagpa siya ako mag-resign sa bangko para maging full-time housewife at mapangalagaan sila ng gusto. Lumaki ang mga anak namin na puno ng pagmamahal sa loob ng isang tahimik na subdivision. Masasabi kong perpekto ang buhay ko kay istorya. Malayo na sa hirap ng pagiging working student noon na naghahati sa isang sandwich. May maayos kaming bahay, mapagmahal na asawa at matatalinong mga anak.
Pero alam mo ba kay istorya, may mga sandali sa gitna ng katahimikan ng gabi kapag tulog na ang lahat, napapatingin ako sa mga lumang litrato namin ni Lena at Mary. Tinatanong ko ang aking sarili. Nasaan na kaya si Lena? Masaya rin ba siyang tulad ko? Subalit umaasa ako na sana masaya rin siya sa buhay na meron siya noon. Pero umaasa ako na sana masaya rin siya sa buhay na meron siya noon. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga laruan ng mga bata sa may sala, tumunog ang cellphone ko. May notification galing sa Facebook. Isang grand college reunion daw para sa batch namin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkalipas sa mahabang panahon, magkikita-kita kaming muli. Nakita ko sa group chat na halos lahat ng mga dati naming kaklase, excited na. May mga nagpo-post na ng mga throwback photos namin at doon ko naisip, sasama kaya si Lena? Agad kong tinawagan si Mary. Mary, nakita mo ba yung post tungkol sa reunion? Sasama ka ba? Ang tanong ko agad pagkaangat niya ng telepono. Oo naman, Amy. Siyempre sasama ako. Ito na ang pagkakataon natin makita uli yung mga dati nating kaklase. Miss na miss ko na yung mga ingay natin noon. Masayang-masaya ang boses ni Mary sa kabilang linya. Habang papalapit ang araw ng event, nagsimula na kaming maghanda. Namili kami ng mga bagong isusuot. Habang nasa fitting room ako ng isang boutique, nakatingin ako sa may salamin at bigla akong naaalala si Lena. Iniisip ko kung pupunta rin kaya siya. Naisip ko, nasaan na kaya siya sa mga sandaling iyon? Masaya rin ba siya? O baka naman nakalimutan na niya kami? Ginanap ang reunion sa isang exclusive na restaurant. Napakaganda ng lugar kay istorya. May mga magagarang chandelier na kumikinang sa kisame at mahahabang mesa na punong-puno ng pagkain. Pagpasok pa lamang namin ni Mary, agad kaming sinalubong ng mahigpit na yakap at malalakas na tawanan. Ang daming nagbago. Ang iba ay may mga asawa na rin kagaya ko. Ang iba naman ay matagumpay na sa kani-kanilang propesyon bilang mga manager, engineer at accountant. Masaya kami nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa aming mga anak at trabaho habang kumakain ng masasarap na putahe at umiinom ng wine. Maingay ang paligid, punong-puno ng nostalgia. Subalit sa kalagitnaan ng aming tawanan, biglang bumukas ang malaking pinto ng restaurant. Huminto ang lahat sa pagkukwentuhan. Pati yung music ay parang nawala sa aking pandinig. Pumasok ang isang babaeng nakayuko. May kakaibang bigat na dala ang pagpasok niya na hindi ko maintindihan. Nanlaki ang mga mata ko at naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Mary sa braso ko. Amy, si Lena ba yan? Ang bulong niya. Si Lena nga kay istorya. Halos hindi ko siya makilala. Lumapit siya sa amin ng dahan-dahan. Ang kanyang balat ay tila tuyot na tuyot at parang matagal nang hindi nababasa ng tubig. Ang kanyang buhok ay sobrang kapal, mahaba at tila ba hindi nasusuklay ng napakahabang panahon. Lena, ikaw ba yan? Ang tanong ko. Lumapit ako at niyakap siya. Pero nang dumikit ang balat ko sa kanyang braso, nabigla ako. Ang lamig-lamig ng kanyang balat kay istorya. Hindi yung lamig ng aircon, kung hindi isang klase ng lamig na parang galing sa loob ng ref. Malalim ang mga mata niya at tila malayo ang tingin. Hindi siya halos kumukurap habang nakatitig sa amin. Napansin ko na ang aming mga dating kaklase ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay nagtitinginan ng may halong pandidiri. Ibang-iba kasi ang itsura ni Lena sa aming lahat na naroroon. Lahat kami bihis na bihis
naka-makeup at mukhang mga asensado sa buhay. Siya naman, mukhang pinabayaan na ng panahon. Biglang lumapit sa amin si Kate. Si Kate ang dating queen bee ng batch namin. Yung mayaman at maganda na lagi nanlalait noon pa man. Tiningnan niya si Lena mula ulo hanggang paa nang may matinding pangungutya sa kanyang mga mata. My God, Lena! Anong nangyari sa iyo? Mukha kang losyang at parang galing ka sa hukay. Ang mabilis at malakas na sabi ni Kate na narinig ng halos lahat ng tao sa mesa. Nagtawanan ng ilang mga kaklase namin. Ang masakit pa kay istorya, nakita ko na sumali rin sa pagtawa si Mary. Kahit pilit ang tawa niya ay nakisabay siya sa grupo. Agad ko naman siyang sinaway. Mary, huwag ka naman ganyan. Kaibigan natin siya, hindi ba? Hindi sumagot si Lena sa panglalait ni Kate. Nanatili lamang siyang nakatayo doon. Pero napansin ko na unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tinititigan niya kami isa-isa. Tila ba may kinakabisadong listahan ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang bawat mukha na tumawa sa kanya. Dahil sa sobrang kahihiyan, dahan-dahang tumalikod si Lena para lumisan sa party. Hindi na siya lumingon pa sa amin. Huminto lamang siya saglit sa tapat ng pinto at lumingon ng bahagya. Sapat lamang para makita namin ang matatalim niyang mga mata. May ibinulong siyang mga salita. Hindi namin marinig sa dulo ng mesa, pero ramdam ko ang bigat ng bawat pantig na lumabas mula sa bibig niya. Pagkaalis niya ay nagpatuloy ang party na parang walang nangyari. Pero ako, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko ay may mga mali sa mga bulong na iyon at sa paraan ng pagtingin niya sa amin bago siya lumabas. Isang linggo matapos ang reunion iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang dating kaklase. Nabitawan ko ang hawak kong baso nang marinig ko ang balita. Biglang namatay daw si Kate sa loob ng kanyang kwarto habang natutulog ito. Ang sabi ng mga nakakita sa bangkay, puno raw ng malalaking bukol ang kanyang mukha. At ang nakakatakot pa, tila ba may mga bagay na gumagalaw-galaw sa loob ng mga bukol na iyon. Nagulat ang buong batch dahil kilala si Kate na sobrang health conscious. Nagpapacheck up siya buwan-buwan at wala siyang anumang sakit. Ang mga bukol daw na iyon ay kulay violet at lumabas lamang sa loob ng ilang oras bago siya bawian ng buhay. Pumunta ako sa lamay ni Kate. Doon ko nakita si Mary. Nakatulala siya sa harap ng kabaong. Takot na takot sa nakikita niya. Malayo ang kanyang tingin at nanginginig ang kanyang mga kamay. Amy, natatakot ako. Parang may mali sa nangyayari. Ang bulong ni Mary sa akin habang nakahawak sa braso ko ng mahigpit. Hindi ko siya masagot dahil ako mismo kinakabahan na rin. Makalipas ang isang buwan, nagulat ako na biglang may kumatok sa pinto ng bahay ko nang walang pasabi. Hating gabi na noon. Pagkabukas ko ay naroon si Mary. Pero halos hindi ko na siya makilala. Sobrang payat na niya. Ang buhok niya ay gulo-gulo at ang mga mata niya ay lubog na lubog na. Pumasok siya sa loob ng bahay ko at agad na umiyak. Amy, tulungan mo ko. Kinukulam ako ni Lena. Alam ko, ramdam ko ang boses niya sa gabi. Ang sigaw pa niya habang hinuhubad ang kanyang jacket. Ipinakita ni Mary ang kanyang leeg at mga braso kay istorya. Halos masuka ako sa nakita ko. Puno ang balat niya ng malalaking bukol na tila may mga bato sa ilalim ng balat. Sinubukan kong hawakan siya pero nang tangkaing hawakan ko ang isa sa mga bukol, hindi ko magawa sa sobrang diri at takot. Ang mga bukol na iyon sa balat ni Mary ay tila ba tumitibok-tibok. Parang may sariling pulso
at mas lalong lumalaki habang nagsasalita siya at umiiyak. Araw-araw, Amy, nararamdaman ko silang lumalaki sa loob ko. Ang hagulgol ni Mary. Doon ko naisip ang tingin ni Lena sa amin ng reunion. At lalong bumigat ang pakiramdam ko nang ma-realize ko ang isang bagay. Kung ang lahat ng tumawa sa kanya ay binabalikan nga ba niya. Simula nung gabing bumisita sa akin si Mary na punong-puno ng mga bukol ang katawan, hindi na ako nakakatulog ng maayos kay istorya. Gabi-gabi akong nakatitig sa may kisame. Hinihintay ang pagsikat ng araw dahil sa sobrang kaba. Pero ang akala kong takot ay wala pa pala sa kalingkingan ng totoong bangungot na paparating. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga anak ko at ang asawa kong si Ponzi, biglang tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko, ang asawa ni Mary ang tumatawag. Sa tono pa lamang ng boses niya, alam kong may nangyari. Masama. Humahagulgol siya sa kabilang linya. Halos hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya. Amy, wala na si Mary. Kanina madaling araw lamang pumanaw ang kaibigan mo. Ang sabi pa niya sa gitna ng pag-iyak. Nabitawan ko ang phone ko. Ikinuwento niya na bago malagutan ang hininga si Mary, bigla na lamang daw pumutok ang mga malalaking bukol sa leeg nito. Hindi dugo ang lumabas kung hindi kung anong malapot na likido na naging sanhi ng pagkabara ng kanyang hininga. Wala na silang nagawa. Namatay si Mary sa loob mismo ng kanilang kwarto. Hirap na hirap at hindi man lamang nakahingi ng tulong. Kay istorya, hindi na ako nagpunta sa libing ni Mary. Alam kong masama ang hindi pagdalaw sa huling hantungan ng matalik na kaibigan. Pero sa sobrang trauma at takot, hindi ko na kaya. Pakiramdam ko kapag lumabas ako ng bahay, may nakabantay sa akin sa bawat kanto. Araw-araw ako nagdarasal sa tapat ng altar namin, humihingi ng tawad at proteksyon. Kahit anong hikayat ni Ponzi na lumabas kami para mag-mall o kumain sa labas, kasama ang mga bata, tumatanggi ako. Mas gusto ko pang magkulong sa loob ng bahay na double lock ang lahat ng pinto. Isang gabi habang nag-aayos ako ng higaan, nakaramdam ako ng kakaibang kati sa loob ng lalamunan ko. Noong una, akala ko'y baka tuyo lamang ang lalamunan ko dahil sa aircon. Pero yung kiliti ay parang naging mga hibla ng buhok na nakabara doon. Sinubukan kong uminom ng isang basong tubig pero laking gulat ko dahil hindi bumababa ang tubig sa aking sikmura. Para bang may kung anong bagay na nakaharang sa gitna ng lalamunan ko na siyang humaharang nga sa kahit anong lunukin ko. Pagdating ng madaling araw, bigla ako nagising dahil sa matinding pagduduwal. Mabilis akong tumakbo sa banyo at halos matumba ako sa pagmamadali dahil parang mayroong gustong lumabas sa bibig ko. Wala pa akong kinakain mula kagabi pero ang tindi ng puwersa ng pagsusuka ko. At nang sumuka ako sa may lababo, doon na ako tuluyang nanghina. Sa halip na pagkain o tubig, ang lumabas sa aking bibig ay kumpul-kumpul na sariwang damo. Oo kay istorya, damo na may kasamang malapot na laway. Tinitigan ko ang lababo at nanginginig ang aking mga kamay. Habang tinitingnan ko ang mga damo na tila ba bagong pitas pa mula sa basang lupa. Berdeng-berde ang kulay nito at may kasama pang kaunting ugat. Patuloy ang aking pagsusuka hanggang sa manghina ang buong katawan ko. Napaupo ako sa malamig na sahig ng banyo. Umiiyak at hindi makapaniwala sa nakita ko. Nagising si Ponzi nang dahil sa ingay at agad siyang pumasok sa banyo. Ponzi, tulungan mo ako. Ang sigaw ko sana sa kanya. Pero ang boses na lumabas sa bibig ko ay hindi sa akin. Tunog ito ng mga tuyong dahon na kinikiskis sa isa't isa. Garalgal, mahapdi sa pandinig.
At ang tiyan ko naman ay biglang tumigas. Para bang naging bato ang laman nito. At nararamdaman ko na may mga bagay na sumisipa-sipa sa loob. Tila ba gustong bumutas sa balat ko para makalabas. Hanggang sa mawalan ako ng malay. Nagising na lamang akong nasa kama na dahil nakita ako noon ng asawa ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang nangyari at ang sabi ko lamang, napagod ako. Isang hapon habang nakaupo ako sa may sala, lumapit ang anak kong si Claire. Bit-bit niya ang suklay niya at nag-alok na ayusin ang buhok ko. Hinayaan ko siya dahil gusto ko maramdaman ang lambing ng aking anak para mabawasan ang takot ko. Pero habang sinusuklayan niya ako, bigla siyang napahinto. "Mama, bakit may bukol dito sa mukha mo?" Ang tanong ni Claire habang hinahawakan ang kanang pisngi ko. Dahan-dahan akong tumayo at humarap sa malaking salamin sa may sala. Doon ko nakita ang isang matigas na bukol sa kanang pisngi ko. Kasing laki na ito ng itlog ng pugo. Noong una ay kulay balat lamang ito pero habang tinitingnan ko, nakikita kong unti-unting nagbabago ito ng kulay. Nagiging itim ito at makintab. Na kung titingnan mong mabuti, tila balat ito ng isang malaking insekto. Dahil sa takot ni Ponzi, agad niya akong binihisan na dinala sa pinakamalapit na ospital. Ikinuwento namin sa doktor ang lahat. Ang pagsusuka ko ng damo, ang boses kong nagbago, at itong bigla ang paglitaw ng bukol sa aking mukha. Maraming test ang ginawa sa akin. Sumailalim ako sa x-ray, ultrasound, at kung ano-ano pang laboratory test. Pero pagkalipas ang ilang oras sa paghihintay, ang sagot ng doktor ay lalong nagpadilim sa mundo ko. "Mrs., sa mga results ninyo, wala kaming makitang anumang abnormalidad. Malinis ang inyong x-ray. Walang bukol na nakikita sa ilalim ng inyong balat sa imaging. Baka naman stress lamang ito o kaya sobrang pagod ninyo." Ang paliwanag pa ng doktor habang tinitingnan ang mga charts ko. Paano magiging stress lamang yon kay istorya? Kita ko ang bukol. Ramdam ko ang tigas nito sa pisngi ko. Pero sa mata ng medisina, wala silang makita. Lumipas sa mga araw at lalong lumalala ang kalagayan ko. Ang dating isang bukol lamang sa pisngi ay kumalat na sa ibang parte ng aking katawan. Mayroon na sa mga binti ko, sa likod at sa may bandang balikat. Hindi na ako makalakad ng maayos dahil bawat kilos ko, bawat hakbang, tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa loob ng balat ko. Hindi na rin ako makatulog. Kapag pumipikit ako sa gabi, naririnig ko ang boses ni Lena. Pero hindi ito yung boses na galing sa labas. Parang nasa mismong loob ng tenga ko ang kanyang boses. Pabulong na parang bang nagbabasa ng isang mahabang orasyon na hindi ko maintindihan. At minsan naman, malinaw ang boses niya. "Hindi ka lumaban para sa akin, Amy. Hinayaan mo silang pagtawanan ako. Akala ko ba walang iwanan?" Ang paulit-ulit niyang bulong habang nararamdaman ko ang pagtibok-tibok ng mga bukol ko sa aking katawan. Sa puntong ito kay istorya, halos hindi na ako makakain. Kahit anong isubo ko, kahit lugaw man o sopas, isinusuka ko lamang agad kasama ang sariwang damo at mga ugat. Sobrang payat ko na at kitang-kita na ang mga buto ko. Ang mga bata ay takot na ring lumapit sa akin dahil sa aking hitsura at sa tunog ng boses ko na parang tuyong kahoy na nababali. Dahil wala nang magawa ang mga doktor, nagpasya si Ponzi na humanap ng ibang paraan. Nakabalita siya sa isa niyang katrabaho tungkol sa isang matandang albularyo sa kabilang bayan. Isang lalaki na dalubhasa raw sa mga ganitong klaseng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng agham.
Doon ko napatunayan na kapag ang medisina ay sumuko na, may mga bagay talaga sa mundong ito na tanging pananampalataya at pagsisisi lamang ang makakagamot. At dahil wala nang magawa ang mga doktor, dumating sa bahay namin si Tatang Selmo. Isang matandang albularyo siya na may dalang bag na gawa sa balat ng hayop. Pagpasok pa lamang niya sa kwarto ko, tumigil siya sa may pintuan. Hindi siya nagsalita agad. Nagsindi muna siya ng isang tumpok na mga tuyong dahon na may kakaibang bango. Habang umiikot ang usok sa paligid ko, tinitingnan niya ako ng diretso sa aking mga mata. Mabigat ang kargada mo, iha. Hindi ito sakit na gawa ng tao. Ito ay ganti ng isang pusong sobrang nasaktan. Ang wika pa ni Tatang Selmo habang sinusuri ang mga matitigas na bukol sa braso ko. Kumuha siya ng isang bote ng langis na may mga ugat sa loob at sinimulang hilutin ang mga bukol ko. Kaistorya, nang diinan niya ang bukol sa kanang pisngi ko, napasigaw ako sa sobrang hapdi. Pakiramdam ko'y hinihiwa ang mukha ko. Pero laking gulat ko at laking gulat naming lahat nang may lumabas mula sa bukol na iyon. Isang mahabang hibla ng buhok ng tao. At ang nakapangingilabot, ang buhok na iyon ay gumagalaw-galaw pa sa palad ni Tatang Selmo. Tila ba isang buhay na bulate na pilit kumakawala. Inutusan ni Tatang Selmo si Ponsi na kumuha ng isang palayok na puno ng tubig ulan at 7 klase ng iba't ibang bulaklak. Sinimula ng matanda ang pag-usal ng mga salita o orasyon na hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Habang iwiniwisik niya ang tubig sa katawan ko, nararamdaman ko ang matinding init. Parang sinusunog ang balat ko mula sa loob. Ang mga bukol sa aking katawan ay nagsimulang mamula at isa-isang pumutok. Pero sa halip na nana o dugo ang lumabas sa mga ito, tuyong ugat ng halaman na para mga baging na nakabaon sa laman ko ang lumabas mula roon. Kausapin mo ang kaibigan mo sa isip mo, Amy. Humingi ka ng tawad sa kung anuman ang naging kasalanan mo sa kanya. Ang utos pa ni Tatang Selmo habang patuloy sa pagdarasal. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa gitna ng kadiliman ng isip ko, nakita ko ang imahe ni Lena. Nandoon siya sa gitna ng restaurant ng reunion. Nakaupo at umiiyak habang kaming lahat ay nagtatawanan at nanlalait sa kanya. Doon ko naramdaman ang bigat ng kasalanan ko. Lena, patawarin mo ko. Naging mahina ako. Hindi kita naipagtanggol noon kahit alam kong nasasaktan ka na. Patawarin mo ako, kaibigan ko. Ang buong puso kong sabi sa aking isipan habang umaagos ang mga luha ko. Nang bigla, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humaplos sa noo ko. Isang haplos na pamilyar sa akin. Ang haplos ni Lena noong kolehiyo pa lamang kami tuwing pinapalakas niya ang loob ko. Kasabay ng haplos na iyon, unti-unting naglaho ang imahe niya. Ang matinding sakit na nararamdaman ko sa buong katawan ay biglang humupa. Ang mga matitigas na bukol na para mga bato ay nagsimulang lumambot at maglaho na parang mga bula ng sabon. Nagising ako kinaumagahan na parang nabunutan ng 1 toneladang bigat sa aking dibdib. Magaan ang aking pakiramdam. Pagtingin ko sa may salamin, wala na ang mga nakatatakot na bukol sa balat ko. Tanging mga maliliit at mapuputing peklat na lamang ang naiwan sa aking pisngi at braso. Mga paalaala ng malagim na karanasang iyon. Nang umagang iyon ay kumain ako ng marami. Hindi na ako nagsusuka ng damo. Nakaramdam ako ng tunay na kagutuman pagkatapos na mahabang panahon na puro pait at hirap ang nasa sikmura ko. Tuwang-tuwa si Ponsi at ang aking mga anak nang makitang bumabalik na ang sigla ko at nakakangiti na ako ng totoo.
Bago umalis si Tatang Selmo, pinayuhan niya ako. Mag-alay ka ng isang itim na manok at magtirik ng kandila sa simbahan para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga namatay. At para na rin sa kapayapaan ni Lena. Matapos akong gumaling ng tuluyan, hindi ako mapakali. Gusto kong personal na humingi ng tawad kay Lena. Gamit ang tulong ng ilang dating kaklase, nahanap ko ang address ng pamilya niya sa isang liblib na barangay sa Bicol. Narating ko ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Pero pagdating ko doon, sinabi ng mga kapitbahay na matagal nang pumanaw ang mga magulang ni Lena at siya na lamang ang natira doon. Si Lena, bihira na yang lumabas ng bahay. Itinuturing na namin mangkukulam yan dito dahil sa kakaiba niyang itsura at mga gawi. Ang sabi ng isang matanda sa kapitbahay. Kinabahan ako pero itinuloy ko pa rin ang paglapis sa pintuan. Kumatok ako pero walang sumasagot. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at laking gulat ko na hindi ito nakasusi. Pagpasok ko'y sinalubong ako ng amoy ng luma at yung mga dahon na nakasabit sa bawat sulok ng kisame. Wala si Lena sa loob, pero sa gitna ng sala, may isang mesa na may 3 baso ng tubig at 3 bakanteng silya. Sa gitna ng mesa, nakita ko ang aming luma at kupas na litrato, sina Mary at Lena noong college. Napansin ko na ang mga mukha ni na Kate at Mary sa litrato ay kinalos at binutasan ng matindi. Ang mukha ko naman ay nananatiling buo pero may bakas ng itim na uling sa paligid nito. Habang papaalis ako ng bahay, naramdaman kong may nakatingin sa akin mula sa itaas. At nang tumingala ako sa isang malaking puno ng balete sa likod ng kanilang bahay, wala akong nakita kahit na sino roon. Pagbalik ko sa Maynila kay istorya, naging mas maingat na ako sa bawat salitang binibitawan ko. Alam ko na ngayon na ang bawat salita ay may katumbas na bigat sa damdamin ng iba. Madalas ko itong ikwento sa aking mga anak na ang pagiging mabuting kaibigan hindi lamang sa oras ng saya, kung hindi lalo na sa oras na inaapi ang iyong kasama. Kaya naman payo ko po sa inyong lahat, mahalin ang inyong mga kaibigan. Huwag hayaang lamunin ng pride o inggit ang inyong samahan. Ang sugat sa balat ay naghihilom pero ang sugat sa kaluluwa ay maaaring magdala ng sumpa habang buhay. Maraming salamat po sa inyong oras mga kaistorya. Nagmamahal, Amy. Napakabigat na kwento niyan, Amy. Isang kwentong hindi lamang nagbibigay ng kilabot, kung hindi nag-iiwan ng malalim na aral sa ating lahat. Alam nyo mga kaistorya, madalas nating akalain na ang mga biro o panlalait natin sa kapwa ay lilipas din. Pero hindi natin alam kung gaano kalalim ang sugat na iniiwan nito sa puso ng taong natatamaan natin. Ang karma ay hindi natutulog. Minsan ang pananahimik natin habang ang iba ay inaapi, sapat na para ituring tayong kasabwat sa kanilang paghihirap. Kay Amy, salamat dahil pinili mong humingi ng tawad. Ipinapakita nito na ang tunay na lunas sa anumang sumpa o galit ay ang pagpapakumbaba at pag-amin sa ating mga pagkakamali. Ang mga peklat mo ay magsisilbing paalala na ang katotohanan at malasakit ang tunay na proteksyon sa ating mga buhay.